PLDT prepaid Wi-Fi, may balak ka bang bumili ng ganito? Well, panoorin mo muna ang buong video na to. Ayan, kung nasubaybayan nyo po itong channel na to is nag-unboxing tayo and nagre-review tayo ng mga prepaid Wi-Fi, Globe, Smart, PLDT, and yeah. And today ay panibagong PLDT prepaid Wi-Fi na naman po ang pag-uusapan natin. Ayan, so bakit nga ba lagi tayong may PLDT prepaid Wi-Fi or bakit nga ba lagi tayong mayroong prepaid Wi-Fi na naka-ready? Kasi nga sa work po natin, since nasa bahay lang tayo, work from home tayo, and from time to time, di ba, nawawalan din naman ng internet, hindi naman laging diretsong may internet, is kailangan talaga natin ng backup internet. Ayan. So, ang mga prepaid Wi-Fi po ang ginagamit ko na pang backup ng internet just in case mawala yung main ISP natin. Very convenient nga din naman itong dalhin kahit saan. Like for example, magka-travel kayo, as long as may signal sa pupuntahan nyo is pwede nyo dalhin yung inyong mga prepaid Wi-Fi. So, pwede nyo siyang gamitan ng mga battery banks at saka yung step-up converter para magamit nyo siya kahit nasaan kayo. Ayan, so noong una kasi guys is hindi kami talaga masyadong nagkakaproblema sa Converge mula nung nag-converge kami, and mas madaling makipag-usap sa kanila kaysa sa PLDT na internet service provider before. And kaya hindi rin ako nakapag-upgrade or hindi na rin ako nakapag-update ng mga prepaid Wi-Fis kasi parang almost 1 year or more than 1 year na kami na hindi naggamit ng backup internet. Kaya naman napabili tayo ng bagong PLDT prepaid Wi-Fi or prepaid Wi-Fi. However, yung pinaka-reason talaga bakit kami napabili ng prepaid Wi-Fi ulit guys is nung nagkabagyo, which is yung bagyong Imong, natamaan yung area namin and nawalan kami ng internet for 1.5 months. And as this recording is, kahapon lang po may karon ng internet. Kaya after 1 week, nung nawalan kami ng internet, is talaga nag-decide na ako bumili or naghanap ng prepaid Wi-Fi kasi ang hassle mag-load sa phone and then mag-tether ka and then ma-share ka ng data doon sa laptop or sa computer nyo para lang makapag-work ng maayos. And at that time din is hindi rin siya ka-stable nung internet kasi nawawala-walan din ng signal kasi I don't know, baka nag-aayos pa sila at that time or what. Kaya yun, so nag-decide ako bumili agad ng prepaid Wi-Fi. And sa area kasi namin, hindi po kami nasa city, nasa province kami, and sa town namin, ang nakita ko lang is yung PLDT prepaid Wi-Fi. And yun lang din ang available at that time doon sa bilihan ng mga prepaid Wi-Fi. By the way guys, ang PLDT prepaid Wi-Fi is powered by Smart also. Kaya kung i-check nyo is halos parehas lang sila ng itsura. Ayan, so 5G Max yata ang tawag. So itong nabili namin guys is 5G. Pwede siya sa 5G, 4G, at saka lower LTE, ganyan. I don't know if ito yung pinaka-latest na prepaid Wi-Fi, pero I think ito yung isa sa mga latest na prepaid Wi-Fis ng PLDT and Smart. Medyo pricey ito guys, versus doon sa mga dating prepaid Wi-Fi na meron ako. Before, it was just about 900 pesos, pero ito guys is 2,100 siya. And sa Shopee, surprisingly, mas mahal pa to sa Shopee. Ito nga sa 2,400 and above ata siya. Luckily, nabili namin siya ng around 2,100 lang. And that time is nagkakaubusan din ng stock ng ganito kasi nga, the whole province yata was walang internet or siguro off-on din yung mga signal at that time. Okay, so ito siya guys. So, wala nating unboxing nito kasi kailangan ko siyang i-test sa town at that time. Kasi dun lang din yung meron tayong 5G na area. And yes, merong 5G doon, so nagamit natin agad yung 5G. Anyway, meron siyang power 12 volts, pero ako kasi para mas less and mas less yung chance na mawala ng internet na ginagamit natin is meron tayong mini UPS, parang sa mga 12 volts lang. Para kahit nag-brown out, bigla, meron pa rin tayong internet. And meron din siyang LAN cable. So ito yung harap niya guys, merong 3 LED, isang 5G indicator, 4G indicator, and status LED light. Sa likod naman, nandyan po yung dalawang port. Isa para sa LAN cable at para sa telephone siguro, pero wala akong idea kung paano siya gumagamit. So, if ever you know, please let me know in the comment section para may bago tayong kaalaman. Diba? Alright guys, so sa paggamit namin sa kanya for more than 1 month, since more than 1 month kaming walang internet, wala naman ako naging problema guys. Okay naman siya, mabilis. Yung speed niya. And by the way guys, pag inactivate nyo to sa first time nyo siyang
gamitin and ma-activate niyo yung free unli internet niya for 15 days. Masasabi ko, very mabilis talaga siya, guys. Nilagay lang namin siya sa malapit sa router din namin sa loob ng kwarto. And mind you guys, dito sa area namin is wala rin kaming 5G. 4G lang, pero gumagana siya and mabilis yung speed ng internet. And dun naman sa town, which has 5G, is syempre mas malakas yung internet doon and mas mabilis. And yes guys, only internet to for 15 days. Free po yan pag nabili nyo yung router. And ginawa ko pala guys, yung router sa bahay is nakakonect siya sa PLDT prepaid wifi. So nilipat ko lang galing sa Converge router, kaya hindi na kami gumawa ng bagong wifi. Ngayon, nakakonect pa rin kami sa dating router. So ito lang yung ginawa naming source ng internet. Ayan, so regarding nga sa speed niya guys, like what I said earlier, kasi noong una is umabot kami ng 150 Mbps sa 4G at sa 5G naman is about 300 Mbps. Yun yung sa free niya na 15 days only internet. So, after maubos nung 15 days no free internet namin, syempre kailangan mo na mag-load ngayon. Ngayon, nag-load kami. So, yung pag-load guys is meron tayong smart app na tinatawag and doon tayo mag-load ng ating only internet ulit. Yes, wala po silang choices below 1,300. Yes, 1,300 po. Yung kailangan natin i-load for 1 month. Wala siyang 7 days, 15 days. Unlike doon sa phone, nagagamitin mo lang is meron silang pang 1 week. 5 days, 3 days, ganyan. Ito guys is for 1 month talaga siya and 1,300 pesos. Ayan, so ito na nga nangyari. Nakapag-load na tayo for 1 month and after pala nung free 15 days is nung ginamit na namin siya ulit ng internet, akala namin 'di ba unli yun. Ngayon, ang nangyari is pag umabot ka pala ng 10 gigabyte is nagsuslow down na yung throttle ng internet. So, bumababa na ngayon yung throttle ng internet to 5 Mbps. Ngayon, hindi mo na siya makukuha yung speed na na-mention ko earlier. Kasi nga, nakuha mo na yung 10 gig na allotted or yung maximum mo na mako-consume. So, parang hindi naman siya unli talaga. Pero, sige na nga, I'll just give it a go. Kasi yung 5 Mbps is okay naman na siya. Mas convenient naman na to kaysa yung gumagamit ka ng phone para lang para ma-tether mo siya doon sa laptop mo or sa computer, ganyan. So, mas maganda pa rin naman na naka-router lahat, naka-connect lahat sa router kaysa naman sa phone and kailangan lang naka-charge yung phone mo and the like. So, yun lang yung nakikita kong downside niya, guys, na syempre kung manonood ka ng video, lalo na kung for example, nakakonect yung TV nyo doon sa internet is syempre low quality, di ba? Or mag-i-stop yung pinapanood nyo. So, hindi rin siya ganun ka-convenient at that part. But, pag sa phone lang naman, like 720 or HD lang siya for 20 YouTube and Facebook, okay lang yun siguro. Hindi naman kailangan quality or HD. Pero yung mga napapanood, pag nanonood tayo sa TV, ganyan, naglo-low quality yung pinapanood natin. Kasi nga, bumabagal din yung internet natin. Well, ito yung nakikita kong parang panggugulang ng mga internet or mga service provider na nagbibigay ng mga prepaid wifi. Kasi for example, another scam is yung for example, may nabili ka ng previous na prepaid wifi. For example, yung dati namin, akala ko gagana pa yun nung time na nawalan kami ng internet. Pero, expired na yung SIM card and then nung bumili kami ng bagong SIM card, ganun pa rin. Yung speed niya is nasa 1 Mbps lang. Hindi siya tumataas, tataas man siya 2 Mbps, tapos babagal siya ulit hanggang sa hindi ka na rin makakuha ng kahit 1 Mbps. So, useless, di ba? Eh ngayon pa naman, kailangan natin ng mas malakas or mas mabilis na internet, lalo na sa mga trabaho natin, ganyan. Ngayon, syempre, pag may bagong labas na mga prepaid wifi, mas magpo-focus sila doon and then dinadown na nila yung ibang modems or units. And then, syempre, mas ibibida talaga nila yung bago nilang mga prepaid wifi units. Kaya, yun lang yung parang ang pangit. Kasi, usable pa naman yung iba. Bakit hindi nila, alam mo yun, isama sa upgrade, ganyan. Kahit bumili na lang ulit ng bagong SIM. Eh, ganun pa rin yung kakalabasan. Alright, so yun na nga guys. We're almost done with this video. And yun na nga yung sabi ko sa mga prepaid wifi, pag travel kayo, pwede siyang gamitan ng mga battery banks and then mag-step up, gumamit ka ng step up converter para magamit nyo
yung mga prepaid Wi-Fi's nyo. Actually, may video ako niyan. Try ko isingit at the end of the video para makita nyo kung paano sa mga hindi pa nakakaalam. Alright, thank you so much for watching until this part of this video, guys. And yes, if ever gusto nyo makita kung saan kayo pwedeng bumili ng prepaid Wi-Fi, maglalagay pa rin ako ng link sa description box, pero hindi ko make sure na 2,100 yan as what I've mentioned in this video, ha. Okay. Alright, so thank you for watching. Subscribe, like, and share this video. See you on my next video. Bye!